Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa libong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mensahe at gabay ng Diyos sa mga bansa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito kay Apostolyo, Kabanata 21 at talatang 4 na po. Ito po ang mensahe. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pinag-aarian ng Diyos, kundi ang maglilingkod sa Kanya ng tapat. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12. Mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talatang 13. Sapagkat sinabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talatang 21. Ito po ang mensahe. Datapot sinabi niya tungkol sa Israel, sa buong maghapon lumagan sa isang bayang matigas ang ulo at mapagdimagsi. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talatang 23 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Ganito ang sinabi niya sa aklat ni Israel. Yung dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. At ang pinagsabihan kayo hindi ko bayan ay tatawagin mga anak ng Diyos na Diyos. Pagpatuloy po sa mga taga-Efeso, Kabanata 1, talatang 11 at 12. Ito po ang mensahe. Dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukalan. Kayo may naging bayan ng Diyos, manalig sa Kanya. Matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ng sulod ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talatang 1. Ito po ang mensahe. Pag sumakita ninyo manatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Maraming salamat sa Diyos at kanyang mensahe sa linggo ito. Mula sa pagbabahagi ng mabuting balita ng ating The Bible Evangelization. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Marami sa tema na mensahe at gabay ng Diyos sa mga bansa. Yan. Ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa lahat ng mga bansa, partikular sa bansang Pilipinas na hindi man tayo o hindi, tayo ay pwedeng maging bayan ng Diyos at tayo ay pagharian niya kung ating pag-iibayuhin at susunod tayo sa kanyang kalooban mula sa inihayag ng mabuting balita o inihayag ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Kaya kung tayo ay magpapailalim sa banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Kristo, tayo ay magiging bayan ng Diyos. Tayo ay mga bansang kanyang paghaharian at kung tayo ay maging bansang kanyang paghaharian, tayo ay may malaking pag-asa na maligtas sa takdang panahon ng kanyang na tayo ay hindi makasama sa kanyang susupilin pagdating ng paghukom na kanyang gagawin. Na hindi tayo bansang kasali doon sa 1/3 na kanyang susupilin mga bansa pagdating ng takdang panahon na kanyang paghukom. Pagkos, kung tayo ay bansang nakasusunod sa ating banal na Panginoon simula kay Hesus Kristo, tayo ay makakaisa niya sa 1,000 niyang taon na kanyang gagawing pamamahala sa lahat ng mga. Agapin niya tayo upang supilin yung mga bansa rin na nanatili pa rin nananatili pa rin lumalaban sa ating banal na Panginoon o hindi na nanampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Sila ay ating pasusunodin at paghaharian sa aagapay natin ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Kaya ang bawat mga kayo ay kapag
kung kayo ay nahatidan ng mabuting balita, ay sumunod tayo sa ating manala Panginoon sa Kristo upang tayo makapamuhay ng mabuti at tayo ay maligtas sa mga kapahamakan hanggang sa takdang panahon. Bawat mga bansa, kagaya ng bansang Pilipinas, mula sa simbahan na itinalaga dito ng ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay magliwanag bilang isang bansa. Agapin natin yung pamahalaan, magliwanag tayo sa lahat ng mga bansa sa sanlibutan buong mundo. Magliwanag tayo sa kanila sa pagpahayag ng mabuting balita at pag-ibayin nito na sumunod ang lahat ng mga bansa sa mabuting balita mula sa ating banal na Panginoon Kristo. So, ay magabayan ang bansang Pilipinas, ang bawat mga Pilipino, magabayan tayo ng ating simbahan ng mabuting balita at tayo mag-ibayo sa pagpapalaganap nito at pagsasabuhay nito. So, mga Pilipino ng ating bansa, mula sa pamahalaan ang mabuting balita at tayo ay maging bayan ng Diyos. Tayo ay maging kaisa ng Diyos sa kanyang pag-aari. Sa ngayon, tayo ay magiging maliwanag na tanglaw mundo at bawat mga bansa upang sila ay magabayan sa pagtalima ng mabuting balita. Ngayon, tayo ay hindi lamang yung mga Kristiyano ang naniniwala, kundi lahat ay magabayan upang tayo ay magpamuhay ng mabuting balita at makatibayo ang magpamuhay sa bansa. So, kaya tayo mga Pilipino, tayo ay magkaisa na ang bansang ito ay mapagtibayo natin magpasunod sa ating mga Panginoon. Laging kung tayo magkakaiba ng mga reliyon mula sa pananaw at way ng iba't ibang mga Kristiyano at maging iba't ibang mga reliyon, tayo ay magkaisa ng intellectual unity upang sa gayon ay maisabuhay pa rin natin ang pananampalataya. Tayo ay nagkakaisa at hindi naglalabanan. Bagkos ay umiiral ng kapayapaan sa ating mga bansa at tayo ay nananampalataya sa atin. Ganyan tayo magkaisa. Pag-iralin natin yung kapayapaan at tayo ay huwag padala doon sa mga nagpapairal ng mga kasamaan sa bawat mga bansa o mga taong hindi nananampalataya sa Diyos o mga taong liko-liko ang mga pag-iisip. So hindi tayo dapat padadala sa kanila at sila ay kaintingin natin yung na mahikayat ang marami sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon at makatupad ng kanyang kalooban upang tayo ay magbabayan ng Diyos na tumutupad sa kanyang kalooban. At kung tayo lahat ay maging matapat o ang karamihan yung Pino ay maging tapat na lingkod ng ating banal na Panginoon, itong bansang ito ay magiging bayan ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay tatanglaw sa lahat mula sa gabay ng banal na Panginoon. Lahat ay magabay natin sa buhay at kaligtasang spiritual at maligtas pagdating mo takot panahon. At tayo ay yung mga bansa kinakailangan kapag tayo ay tumawag sa pangalan ng ating Panginoon, tayo ay kanyang bibigyan ng kaligtasan. Kaya sa pang-araw-araw natin pamumuhay, itong bansang ito ay magiging ligtas sa anumang uri ng mga kapahamakan at tayo ay gagabayan ng Diyos na tayo makapamuhay ng mabuti at maayos. At maging gabay tayo sa buong mundo na sila ay magkaroon ng mabuting buhay. So kaya yung bawat mga bansa, hindi lamang bansa ng Pilipinas, sa bansa nga gabay nyo sa bawat mga bansa na kayo ay maliwanagan kayo sa paghatid sa inyo ng mabuting balita, kagaya ng ating pagayag na ito, doon sa bawat mga bansa at mga simbahan na nakatalaga sa bawat mga bansa. Pag-ibayin ninyo ang pananampalataya sa Diyos. Kung kayo maging bansang o kayo maging bayan ng ating banal na Panginoon. Pinili man kayo o hindi, kayo ay kung kayo bansang maglilingkod sa Diyos, kayo magiging bayan niya at kayo ay magkakaroon ng mabuting buhay. Kaya tayo ay magkaisa na pairalin yung mabuting balita sa buong mundo at tayo ay magkaroon ng kaligtasan ng spiritual. At hindi tayo makisa doon sa parurusahan ng Diyos pagdating ng panahon na hindi kanya kalooban, hindi sumunod sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng aral at pahayag ng banal na Panginoon. So yung mga taong ligo-ligo ang mag-iisip na hindi sila makaisa sa paglingkod pananampalataya sa Diyos, sila ay parurusahan pagdating ng takdang panahon sapagkat sila ay hindi nakatutulong halimbawa sa bansa natin, hindi sila nakatutulong para yung mabuting balita, para ito ay malumaganap sa mundo. Bagkos ay ito mga taong liko-liko ang mga pag-iisip ay sila ay yung humaharang upang lumaganap ng mabuting balita
at sila ay nagiging balakid ng ating manala Panginoon Diyos. Kaya tayo ay magkaisa ng pag-ibayuhin ang pananampalataya at yung pananampalataya natin ay magiging liwanag sa buong mundo, magliliwanag sa bawat mga bansa. So tayo ay pagpapanala ng Panginoon Diyos ang bansang ito hanggang sa takdang. At alimang bansa na susunod sa ating banal na Panginoon. Pag-ibayuhin natin yung interfaith-unity upang matupad ang iba't ibang mga reliyon, tayo magkaisa at tayo magbabayad pa rin ang mas malaki. So yun at muli sana nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelism sa inyong spiritual na buhay at yung mga bansa. So kayo magabayan ng sa inyong spiritual na buhay at kayo ay maging bayan ng Diyos. Maging bansa Pilipinas na ito ay maging maigting na maging bayan ng Diyos at mula sa simbahan na itinalaga ng Diyos dito tayo ay makapagliwanag sa pulong ng kapamahalaan ay ipalaganap natin ito sa buong at muli yung gabay ng Banal na Santa Maria ay bumabay sa ating pagbabagi ito ng The Bible Evangelizations at managan ang bawat mga bansa. Paliwanagan kayo sa inyong mga tahanan, paliwanagan yung ating mga bansa at kayo ay maging bayan ng Diyos. Kayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos at kayo maging bayan ng Diyos. At magkaroon ng kaligtasan spiritual. Pagdating ng panahon, kayo ay mananatiling bansa pa rin na naglilingkod at sumusunod sa ating banal na Panginoon. At hindi kayo mapailalim na maging suwain at maging isa ng mga kasamaan pagdating ng panahon na siya susubili ng ating banal na Panginoon. Kaya maniwalagan kayo at tayo ay magabay na kaliwanagan ni Banal Santa Maria at tanimahin natin ang so yung mga bansa ay maniwalagan kayo at tanimahin ang mga bansa. So aside from that, yung doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa dyan upang maiwasan natin yung hidwaan, hindi magkakaunawaan, nauwi sa digmaan at mga karahasan. So tayo ay makagabay sa bawat mga tao na may iba't ibang pananampalataya, iba't ibang pananaw, sa bawat mga organisasyon, bawat mga bansa, bawat mga pamahalaan, bawat mga wika at na ito ay magkaisa, ano man ang inyong ginagawa. At tayo ay magtulungan sa ating pamumuhay. Maging ehemplo tayo ng pananampalataya. At yung Philippine Vatican Church, kayo ay patuloy na magabayan ng Banal na Maria, maniwalagan kayo at kayo ay patuloy na mapagbuklod ng sangkatauhan mula ba sa Pilipinas at pananampalataya sa ating mga at ang Hesus Kristo at mabuting balita. Kayo din ang The Bible Evangelism sa munting kakayanan nito ay sa gabay ng ating Banal na Santa Maria ay mapagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula po. Ang pamahalaan mula ba sa Pilipinas, maliwanagan ni Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng patas na hustisya at tugunin niyo yung karapatan ng bawat mga inyong nasasakupang mga bansa. Yan at mula ba sa Pilipinas. Maliwanagan at tugunin niyo yung karapatan ng tao ng bansang Pilipinas. At doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria at kayo matuloy na makapamahala ng mabuti mula doon sa ating lokal na pulisya roon. Kayo ay magabayan at kayo makapamahala ng patas na hustisya at makapagpahingal kayo ng kapayapaan ng patas sa bayan ng Ipanakit. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at ala at proteksyon ng ating banal na Panginoon Diyos ay bumabay sa bawat isa at bawat mga kapatid. Magandang hapon sa inyo lahat.